you, Brother AJ. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Excited ko po. Good morning po. Mas marakal na po talaga rin mag-English. Amen. Ang tagal na po natin hindi nagkikita. The last time na nagkita po tayo sa 10 o'clock service, 2023 pa. 1 year na po yung may labas. Miss na kayo po. Ako mubalo kaya kayo. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng In Pursuit of God. Pursuing holiness. In pursuit of God, hinahabol po natin chasing after God. It doesn't mean na lumalayo po ang Diyos. Kailangan po natin siyang habulin. But when you say in pursuit of God, this 2024 po dapat, wag ho nating habulin ang iba't ibang mga bagay sa mundong ito. Maging mas malapit tayo, mas maging intimate po tayo sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng in pursuit of God. That you seek Him more, know Him more. Amen. Because knowing Jesus more in your life, that will bring power sa inyong buhay. That will bring victory sa inyong pong buhay. Kaya sabi po ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Ang tagal na po yan sa ministry. Sabi po ng mga Bible scholars, almost nasa 40 years na po siya sa ministry. And yet, sabi po niya, I want to know Christ. What about us? Si Paul po, iba po yung experience niya kay Lord. Nagpakita ang Lord sa kanya. And yet, ang sabi po niya, I want to know Christ. Because knowing more about Christ is power. Amen. Kaya ito po yung ibig sabihin po ng in pursuit of God. Napag-aralan po natin sa mga nakaraang linggo na ang unang pinag-aralan po natin is pursue righteousness. To pursue God is to pursue righteousness. And napag-aralan din po natin pursue faith last week po. And napakahalaga po ng mga ito. And I encourage you po na patuloy po natin itong i-replay sa ating pong Light Shines TV sa YouTube para talaga pong ma-inculcate, mailagay po talaga sa ating mga puso at maipamuhay po natin. Today, ang pag-aaralan po natin is pursue peace. Amen. And ang ating pong talata lagi po is 2 Timothy 2:22. Ang sabi po dito, flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Let's pray. Our loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami ng buong puso na kami po ay nandito. Malakas, nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, wala po kami sa mga banig ng karamdaman. Wala po kami, Panginoon, sa mga bilangguan at kami buhay na buhay, Panginoon. Nandito po kami, Panginoon, upang matuturin sa iyong mga salita. We ask you, Heavenly Father, in the name of Jesus, to reveal your word, O God, sa umagang ito. Maunawaan po namin talaga kung ano ba ang tunay na kapayapaan. Bakit kailangan po namin magpatuloy na mamuhay na payapa po sa inyo. Salamat po, Panginoon. And as we believe, receive your word, pagpalain mo po ang bawat isa. Let there be healing. Let there be deliverance and salvation be upon your people today. Salamat po, Panginoon. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang sabi po ni Paul ho dyan, flee youthful lust. Ano po ang youthful lust? Umalis tayo. Sa ibang salin po, run away. Talaga pong tumakbo kang papalayo sa youthful lust. Ang mga youthful lust pong ito, hindi po pangkabataan lang. Pero tinatawag po siyang youthful lust dahil madalas po sa buhay ng tao, nag-uumpisa po ang maraming kasalanan sa buhay po ng isang kabataan. Alam po natin yan, lalo na po tayo na dumaan na po sa pagiging bata o pagiging kabataan po, alam po natin yan, lahat ng curiosity na gusto mong tikman, malaman, napupunta po kadalasan sa kasalanan. Ang mga youthful lust pong yan, ang sabi po ni John, ito po yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At kaya nga po, hindi lang po ito pang kabataan. Kahit po kung minsan matanda na, may youthful lust pa. Alam niyo po yung gano'n? Yung pong 75 years old na, no, dahil single, na byudo, gusto pa rin mag-asawa. Wala pong problema doon kung gusto mo lang ng companionship. Pero kung naghahanap ka ng asawa, sexy pa rin at mas bata, may problema. Merong youthful lust. Amen. Alam makayong mag-amen. Wala naman sigurong kain. But, ang sabi po dyan, instead of pursuing the things of this world, ang sabi po ni Paul, pursue righteousness, faith,
love and peace. Bakit po nauna ang peace? Ihuli ko po yung love. Ihuli po natin ang love. Next week po, pag-uusapan natin pursue love kung di pa darating ang Lord. Amen. Ngayon, kung dumating na po ang Lord, yung naiwan, i-pursue nyo lang po. Now, dahil idudugtong po natin yung pursue love sa February because love month na po. But anyway, it is very important po sa atin na i-pursue po ang peace. So, ang ibig sabihin po ng pursue peace, mapatuloy ho tayong mabuhay na payapa kahit ano po ang kalagayan po natin. Ito pong kapayapaan na ito ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Pursuing peace, ito rin po ang ibig sabihin na tayo po ay maging instrumento ng kapayapaan, hindi po tayo ang mga nanggugulo. Amen. This is very important po sa ating buhay. Lahat po ng tao, ang nais po nila kapayapaan. Lahat po ng tao, gusto po nila, merong silang peace of mind. Pero bakit ang sabi po ni Paul, to flee youthful lust is to pursue peace? Paano mong hahabulin po? Paano mawawala ang youthful lust by pursuing peace? Mamaya po ito po mga sasagutin po natin. But anyway, ang mga tao po, sabi nga po kanina, naghanap po ng peace of mind. So yung iba po, magpapalagay po ng CCTV, may mga personal guardian na po sila. Yung mga pumayayaman, may mga personal army po sila, para kahit paano meron daw silang kapayapaan. Yung iba po, nagbibisyo, naglalasing, nagda-drugs, para kahit pansamantala daw ay meron silang kapayapaan. But that is not true peace. It may be peace sa mga ilang ano lamang po, mga ilang tawag dito, oras, pero hindi po talaga yun ang tunay na kapayapaan. Kasi po, halimbawa, maglasing ka, mag-drugs ka, parang wow, parang heaven, ang sabi nga po nila, but that is not heaven. Amen? Na paggising po nila, pagmulat po nila, pag nawala na po yung tama, sabi nga po ni Pastor Ron minsan, bakit tinatawag na may tama yung mga yan? No? Hindi naman po may tama yung may mga nakadrugs, di ba? Dapat may mali, no? May mali dapat sila. Now anyway, pag nawala po yung tama po nung drugs sa kanila, meron po pa, nandiyan pa rin ang problema. Amen? But we need to learn. Kapag ang problema mo, sabi nga po ni Peter, cast your cares upon the Lord for He cares for you. Ibigay mo kay Lord ang mga alalahanin mo dahil nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ang tunay pong nagmamalasakit sa atin 24/7, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ayan po, 1 Peter 5:7. At ang nais po ng Panginoon, yung kapayapaan po niya, tunay na kapayapaan ang mapasa atin. Ang sabi po niya sa John 14:27, peace I live with you, my peace I give you. One of the best gifts na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay yung kanyang kapayapaan. It is a gift, no? Ito po ay regalo. I give to you, itong aking kapayapaan. And then sabi niya, I do not give to you as the world gives. So meron naman po kapayapaan ng mundo, pero hindi po siya katulad ng kapayapaan ng ating Panginoon. And then sabi po niya dyan, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. Itong kapayapaan po ng Lord na ito, kahit po, hindi ibig sabihin po nito, sa ibang tao, payapa daw tayo kapag walang gera, payapa kapag walang problema. Hindi po totoo yun. Hindi po mawawala ang mga gera, ang mga lahat po ng problema dito sa mundo. But we can still live in peace. Amen. Because of Jesus. Kaya sabi niya, iba itong kapayapaan ko. Alam niyo po, may mga kakilala po tayong namuhay minsan sa anxiety. Ang sabi po nila, kung mabibili lang nila ang kapayapaan, bibilin po nila. But you cannot buy peace. It is by grace. It is the gift of the Lord sa atin po. Na dapat tanggapin po natin at matutunan po natin how can we operate living in the peace of the Lord Jesus Christ. Sabi po niya, do not let your hearts be troubled. Meron po tayong participation. Huwag po tayong matakot. Alam niyo po, minsan meron pong paligsahan about peace na magpipaint po ang mga bata. Meron pong nagpaint po ng sunset, ng sunrise, ng magagandang ulap, ng dagat, ng mga tanawin. Ang gaganda po. Pero kakaiba po yung isang kabataan na pinaint po niya, na nagtataka po yung isang teacher. Sabi niya, bakit yan ang pinaint mo? Dahil yung pinaint po niya, isa pong ibon na natutulog sa pugad na nasa puno po,
habang ang lahat po ay chaos, bumabagyo at halos po matumba ang puno, pero yung ibon natutulog ng mahimbing. Ang sabi po ng bata, yan po ang kapayapaan. Kahit magulo po ang mundo, makakatulog ka pa rin kung meron kang kapayapaan. Amen. Kahit magulo na po ang mundo, alam niyo po kung nasa iyo si Jesus, makakatulog ka ng mahimbing. Naranasan na po namin yan. This coming week po, this coming 17 years na po ako nagdadialysis. And I've learned to be at peace sa aking buhay because of the Lord Jesus. Kahit po nung nasa ICU po yung misis ko, ang misis ko po laging payapa yan, kahit ano po mangyari sa buhay po namin, pagkahiga po namin, siya po natutulog na. Nasa ICU po, tulog kagad siya. Ginising ko pa ho siya para sabi ko po sa kanya nung ginising ko siya, 2 oras pa lang huwata ang tulog po namin noon dahil sabi ng nurse pa, kainin ko daw po siya. Hindi ko po siya pinakain. Pinakain ko po siya ng Word of God. Sabi ko sa kanya, Jo, marami na tayong nadaan ng pagsubok, hindi nagkulang ang Diyos. Huwag ka lang matakot. Kaya sabi ng Lord, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong matakot. Because kapag ikaw po ay natatakot, parang pinagdududahan mo ang Panginoon. At kapag pinagdududahan po natin ang Panginoon, insulto po yun sa Panginoon. Because only by faith, God is pleased. That means, kung tayo po'y duda po sa Panginoon, hindi po kikilos ang Diyos. Amen. So ano man po nangyayari sa buhay niyo po ngayon, do not let your hearts be troubled. May babayarin po, meron po dapat kayong magbayad ng tuition fee, lahat ng, may mga utang kayong babayarin po, magtiwala po kayo sa Diyos. Sa pagtitiwala po natin, by faith, kumikilos po ang Diyos. And without faith, it is impossible to please God. That means if you have faith, according to your faith, amen, mangyayari po ang mga prayers nyo. Lahat po nang naniniwala doon magsabing, amen. Amen. Now, ngayon po, meron tayong kapayapaan, it is because reconcile po tayo ni Jesus sa Father. Ibig sabihin po, pinagbati ho tayo. Alam niyo po, whether you like it or not, nung wala pa tayo sa Panginoon, kaaway po tayo ng Diyos. Ang sabi po ng Bible. Ang bawat isa po sa atin, kaaway po ng Diyos. But because of Jesus, tayo po ngayon ay nakipagkasundo na sa Panginoon sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo. Binayaran po ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan upang yung galit ng Diyos sa tao ay mawala. Siya po ang nagbayad po ng ating mga karumihan, lahat po ng ating rebellion, lahat po ng ating mga kasalanan, binayad po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Sabi diyan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So you cannot have the peace of God without being reconciled to God. Ngayong tinanggap po natin ang Panginoon, we have peace with God. Amen. Ngayon na meron na tayong kapayapaan na tayo, na mabuhay, kaibigan na po natin ang Diyos, and that is why nasa atin na po yung peace of God. Amen. If you are at peace with God, you will have the peace of the Lord Jesus. Amen. Then this is very important po sa ating buhay. It is not true na kung marami ka ng pera, marami ka ng kayamanan, at ikaw ay payapa na. Hindi po. Ang tunay pong payapa, ang tunay pong kapayapaan, matatagpuan lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ngayon po, patuloy po natin pag-aralin po ito. Sabi po ng ating Panginoon, my peace I give you. Ang kausap po ng Panginoon dito ay ang kanyang mga disciples, mga Israelita. That means, ang kausap po niya sa kanilang Hebrew language. Ano pong kanong po na parapare ko yung kapangpangan at magtagalog ne? Balo yun po ita. Uy, nagtatagalog ka ne? Amo pa mo kayo. Matsura po, ang pangit po kung lahat po kayo kapangpangan, meron pong nagtatagalog. Inaano pa ho natin, papatagalog-tagalog ka pa mo, no? Si Lord po ang kausap po niya, kamukha po niyang mga Hudyo. So ang kanilang pong lingwahe, Hebrew. Nung sinabi po niyang, my peace I give you, sinasabi po niya, my shalom I give to you. Dahil po ang Hebrew word po ng peace is shalom, na ibig sabihin po dyan, no, yan po ay makikita nyo rin po na spelled as shalom, shalem,
Shalom or Shalem. Puro peace po yan. Pero ang peace pong ito, hindi lang basta kapayapaan. Ang ibig sabihin po niyan, Hebrew word meaning peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, and tranquility. And it can be used also idiomatically to mean both hello and goodbye. So kapag nag-goodbye, pwede rin pong instead of God bless, hello, ng milyar. Instead of God bless, shalom. No, pag nakita mo siya, shalom din po. Pwede po siyang hello or goodbye. Amen. Now, kapag sinabi po pong shalom, madalas niyo po itong naririnig sa amin, na shalom, sinasabi mong God bless you with prosperity, God bless you with divine protection, God bless you with strength, God bless your family. Ito po'y kompleto ho, lahat po. Spirit, soul, and body, binibless po tayo ng Panginoon. Kaya nung sinabi po niya, my shalom I give to you, ang sinasabi ng Lord, kompleto na ito. Huwag kayong matakot, may pangangailangan kayo, I will provide for you. Kasama po sa shalom po ng Panginoon yun. Kasama po sa kapayapaan po ng Panginoon yun. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo po ang kanyang kapayapaan, lahat po ng ating pangangailangan sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating pong pangangatawan, ipinagkaloob na po ng Lord. We just need to receive it, to receive them by faith. Amen. Yes, Lord, by faith, alam ko, pinagpala mo na ako ng kalakasan, pinagpala mo na ako ng kapayapaan, pinagpala mo na ako ng protection mo every day. And that is shalom. Amen. Pakisabi niyo po sa tabi niyo, shalom. That is declaring the blessing, the peace of the Lord. Now, going back po dun sa tanong ko kanina, ang sabi po natin, how can we get rid of youthful lust by pursuing peace? Paano nga ba? Paano ito? Number one, by pursuing peace, we can get rid of youthful lust if we stay away from evil. Stay away from evil. Ang sabi po ni Isaiah, sa Isaiah 48:22, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Walang kapayapaan para sa mga masasama. Tandaan niyo po ito, walang kapayapaan para sa masasama. Actually tayo po mga Kristiyano, kapag nakagawa po tayo ng masama, especially po intentional, hindi po tayo pumapayapa hanggat hindi tayo nagre-repent. Amen. Hanggat hindi tayo nagsisisi. Alam niyo po, let me warn you. Ilang dekada na po maraming nagpipreach na sinasabi po nila, pag tinanggap mo na si Jesus, hindi mo na kailangan mag-repent pa ng paulit-ulit. That is not true. Hindi niyo po makikita sa Bible yon. Did you know, ang repentance, it is the, the only creation sa lahat ng linikha ng Panginoon na pwedeng mag-repent ay tao lang. The animals and other creations, like the angels, they cannot repent. Kaya nga po yung mga nagrebelding anghel, kung nakasama po ni Lucifer, hindi sila pwedeng mag-repent. That means hindi na sila pwedeng patawarin. Tao lamang po ang pwedeng humingi ng tawad. Tapos tuturo pa po ng mga demonyong mga preacher po ngayon na huwag na mag-repent. Kung meron pong nilalang na ayaw tayong mag-repent, hindi po ang Diyos. Demonyo po at si Satanas. Because alam po ni Satanas, hindi sila pwedeng mag-repent. Alam po nila, in repentance, doon po tayo nalilinis. 1 John 1:9. Kahit po Kristiyano tayo, kung minsan nagkakasala tayo, then we can confess our sins. Ibig sabihin po ng confess mo doon, hindi ibig sabihin enumerate mo ang kasalanan mo. Because ang dami po natin kasalanan, we cannot, hindi na natin natatandaan. Yung ibig sabihin po ng if we confess our sins, ang ibig sabihin po dyan, if you admit that you are a sinner, God will forgive you. Hindi lang po yan. Sabi po dyan, He will cleanse you from all impurities. He will cleanse you from all unrighteousness, from all wickedness. Ang sarap po ng maging malinis. Ang sarap po na ikaw ay lininis po ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ang sarap pong mamuhay na hindi ka namumuhay sa kasalanan, na ikaw ay namumuhay po sa kabanalan. Yung po sabi po ng Bible, wala pong kapayapaan sa mga masama. Halimbawa po, yung mga nambababae, wala pong kapayapaan yan. Pag nakasalubong mo sa mall, iba po yung kasama niya, wala pong kaya may nakita. Walang kapayapaan. Pag nakita niya, meron siyang kakilala,
Yuyo ko po yan, kunwari nagte-text. Hoy, ay, busy ko. Pero ikaw na walang ginagawa, kasama mo, totoong asawa mo, proud ka, payapa ka, nag-e-enjoy ka sa buhay. Tandaan niyo po, yung may mga tinatagong mali, mga tinatagong kasalanan, wala silang kapayapaan. Amen. Kaya wag po kayong mainggit doon sa buti pa sila, nakakapagsugal, buti pa sila, nakakapag-inom, buti pa sila. Bakit sinasabi na, ba't ka maiinggit doon sa mga iyon? Amen? Laman lang po yan. Ba't mo ipagpapalit ang relasyon mo sa Diyos sa ilang minuto, ilang oras na pansamantalang kaligayahan, dulot sa laman? Amen. Huwag niyo po ipagpalit ang eternal life. Because one of these days, lahat po tayo pwedeng humarap sa Diyos. One of these days, kung di pa darating ang Panginoon, mamamatay din po tayo. Maiksi lang ang buhay po natin. Ipamuhay na po natin para kay Kristo. Amen. Doon lang po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ang sabi po ng Psalms 38:3-4, sabi po ni David, because of your wrath, there is no health in my body. Alam niyo po, kapag galit po ang Diyos, wala pong kapayapaan sa atin. Walang health in our body, sabi po ni David dito. There is no soundness in my bones because of my sin. Inaamin po ni David dito, nung nagkasala po siya, wala siyang kapayapaan. No, masakit po ang kanyang pagramdam hanggang sa kanyang mga buto. Ang sabi niya, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Living a life of sin is a very heavy burden. Take note po, tayo po mga Kristiyano ay nagkakasala pa rin. Pero kung dati, nagkakasala ka ng ilang beses, 10 beses sa isang araw, ngayon po dapat nababawas po yun. Because we are being changed from glory to glory. We are being changed with an ever-increasing glory. Huwag po natin gawing excuse yung, hindi, tao lang kasi tayo. Hindi ka tao, kapatid. Hindi ka lang tao. Ikaw ay tao na niligtas ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu ay binigay niya sa iyo. Yung banal na Espiritong yun, it is the same power that resurrected the Lord Jesus Christ. Amen. Ikaw ay isang makapangyarihan na nilalang dahil kay Heso Kristo. Huwag mong sabihin tao ka lang. Kung bakit nagkakasala ka kadalasan, gusto mo rin. Huwag na ho tayong magpa-excuse pa. Gusto rin ho natin. Kaya binigyan po tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. No? Lagi lang po natin, para po hindi kayo magkasala, huwag niyo pong isipin ang mga kasalanan. Ang isipin niyo po ang banal na Espiritu. Si Jesus, isipin niyo po. No? Do not think how you can gratify your sinful flesh, ang sabi po ni Paul sa Galatians. But walk in the Spirit so that you will not gratify your flesh. The lust of the flesh. Amen. Paano tayo mag-walk in the Spirit? Always pray. Always meditate on the Word of God. Kapag pumapasok po yung mga impure thoughts, pull them down, sabi po ni Paul. Dahil yan ay against sa knowledge po ng ating Panginoon. Mabigat po ang kasalanan, lalo na kapag ito ay sinasadya po natin. Mabigat po ang nabubuhay sa kasalanan. Sabi po ni Peter, 1 Peter 3:9-12, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Now, ang point po natin, no, there is no peace for the wicked, ang sabi po ng Bible. So stay away from wickedness. So stay away from evil. Wag ka, kung meron pong, isa sa mga evil, alam niyo po, yung merong gumawa ng masama sa'yo, gusto mo gumanti. Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay mo po yung kabila pa rin. Binato ka ng bato, batuhin po pa ng tinapay na nakagarapon. Hindi po, no? Bagamat ako po ngayon, pag sinampal po ako, hindi ko na pwede bibigay yung kabila dahil bagong bunot po yung ngipin ko. Baka dumugo. No, ilang araw pa lang ho siya. Na ang sabi ko dyan, that you may inherit a blessing. Ano pong unang blessing dito? The blessing of peace. Alam niyo po, masarap po yung hindi gumaganti. Yung mga taong gustong gumanti, walang kapayapaan yan. Naghahanap ng opportunity para makagawan ng masama yung ginawan siya ng masama.
Pero kung ikaw ay nagpatawad, Lord, ikaw na pong bahala sa kanya, binibless ko po siya. Sana makilala ka niya. Sana magsisi siya. You will inherit a blessing, sabi po dyan. For whoever would love life, mahal po natin ba ang buhay? Sabi dyan, kung mahal nyo ang buhay, sabi dyan, see good days must keep their tongue from evil. Iwasan po natin ang magsalita ng masama. And their lips from deceitful speech. Amen. Mag-feedback yun. Ating mumugong. Sabi po dyan, must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Verse 11, ang sabi po dyan, they must turn from evil and do good. Instead na gumanti ka, gawin mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Sabi dyan, they must seek peace and pursue it. So it is biblical to pursue peace, magpatuloy sa kapayapaan, to be an instrument of peace. And then sabi diyan, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. Ibig sabihin po nito, kapag gusto mo nang gumawa ng masama, ang ibig sabihin po niyan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Take note, ang nagsalita po diyan, si Peter. Kinote po niya yan sa Book of Psalms. Hindi po ibig sabihin, ay Old Testament yan. Yan na may uso yung makanyan. Ay Old Testament yan. Nung panahon po ni na Peter, na pinaka-close kina Lord, kuminsan po tayo po ngayon, lalo na po yung mga ibang mga ministro ngayon at saka preacher, parang mas marunong pa sa mga disciples po ni Lord na nakasama si Lord. Iniiba po ang Bible. So according po sa ating binasa, if you want peace, na huwag kang gaganti. Do good instead. Sa ating pong, sa mga naninira po sa atin. Dahil ang Diyos, pinapakinggan niya, iniingatan niya ang mga gumagawa ng matuwid. Amen. At binibigyan po niya ng tunay na kapayapaan. Kung mahal po natin ang Panginoon, hindi po tayo gagawa ng masama. Sino pong nagmamahal sa Panginoon? Amen. It doesn't mean you love the Lord, perfect ka na. Ang ibig sabihin nito, if you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, ang ibig po sabihin po nito, number one si Lord sa iyo. Magkakamali ka, yes. Magkakasala ka, yes. Pero babangon at babangon ka ng Panginoon. Patuloy mo siyang mahalin. Ang sabi po ng Romans 12:9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Ating mag-ring, masakit siya balugbog, kinin ka na akong kain. Eat! Yakbal, naririnig niyo siya? O daramdaman din pa lang ating mag-ring. Love must be sincere, hate what is evil. Sabi po dyan, cling to what is good. Ang tunay na pag-ibig po, hindi po yung, ay, mahal ko siya, kaya hindi ko na siya kinokorek. That is evil. Kung mahal mo ang tao, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang kaibigan mo, sabihin mo ang tama. That is love. Open rebuke is better than secret love. Ay, mahal ko kasi siya, kaya hindi ko na siya binabawal dun sa kasalanan niya. Alam niyo po, kung mahal niyo talaga ang tao, ayaw niyo siyang mapunta ng impyerno. Hindi po yung pansamantalang kaligayahan lang. Marami po ngayon na hindi na po tinatanggap yung mga disiplina. Ang tunay pong nagmamahal, nagdidisiplina. Lalo na kung magulang po kayo. Huwag yung sabihin, mahal ko kasing anak ko. Ayoko maranasan yung naranasan ko. Ano ba yung naranasan po natin na, ano ka ba ngayon? Demonyo ka ba ngayon? Kaya ayaw mo maranasan? Hindi po. Tayo ngayon, lalo na po yung mga nabuhay po ng mga 70s, 80s na katulad po natin, dinisiplina po tayo ng ating mga magulang. Pero hindi tayo napariwara. Hindi naman nasira ang pagkatao po natin. Bakit yung mga bagong magulang ngayon, marunong pa kayo sa salita ng Diyos? Na ayaw niyong paluin ang inyong mga anak na nagkakamali. Siyempre, papaluin mo kung nagkamali yan. Huwag yun. Pag uwi mo, sabi kasi ni Pastor, paluin kita anak, kanya. Hindi po ganun. Kapag nagkamali po, explain niyo po kung bakit niyo siya pinalo. Ang mga anak ko po, noon po, ina-explain ko kung bakit ko sila pinapalo. Para malaman po nila, mahal po natin sila. Amen. Meron po ngayon, ang tawag po nila sa love, parehong lalaki, nagmamahalan daw, wag natin pakialaman. Parehong babae, nagmamahalan daw, wag natin pakialaman. Well, don't use love. Don't use the word love. Because God is love. Ang pwede lang magsabi kung ano ang tunay na pag-ibig, ang Diyos lang. Dahil siya lang po ang mabuti. Siya lang ang matuwid. At nanggagaling po sa Kanya ang tunay na pag-ibig.
Yung pong magsasama po yung parehong lalaki, parehong babae, yung iba po ngayon, dalawa, isang boyfriend, isang asawa, isang babae, nagkakasundo daw. That is not love. That is lust. L-U-S-T. Lust. Ngayon po, ito po yung word po talaga, para magkaintindihan tayo, hindi po love yun. Sabihin ko na po sa Tagalog, L din po siya, libog po yun. Para masala po, bang ako magmula-mulala. Amen. Yung po nagsasama ang lalaki at lalaki sa babae, lalaki, babae sa babae, hindi, yung iba po, pinakasalan, crocodile. Napanood niyo po yun? No? Ewan ko po, wala na po, yung pong pastor ano po doon, wala na yung utak nandito. Meron pang nag-attend. Nanula namang klaseng utak dito. Hindi po pinakita kung paano yung you may kiss the bride. Ewan ko, nung inakinisan. Crocodile. Naka-gown po yung crocodile. No, hindi ko po alam paano. That is not love, that is evil. Alam niyo po, in the Bible, yung sex with animals, pinapa-stone to death ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon in terms of holiness. Amen. Kailangan po, kaya nga po, love must be sincere, hate what is evil. Amen. Cling to what is good. Ang sabi rin po ng Psalms 97:10, let those who love the Lord hate evil. For He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Amen. Kung mahal natin ang Panginoon, we need to hate evil. Now, ang evil din po dapat, ang mga tao po ngayon, tinatawag po nilang mabuti ang masama. At ang masama, mabuti. Ang masama po, makikita po natin yan, dinidefine po sa Bible. Ang mabuti, makikita rin po natin sa Bible. Hindi po pwedeng, hindi na kasi uso yan. Hindi po nagbabago sa uso ang langit at ang impyerno. At hindi rin po nawawala sa uso yung pong kamatayan. Lahat po na nagsasalitang ganyan, lahat po tayo, mabuti man o masama, mamamatay po lahat tayo, haharap po tayo sa paghuhukom ng Diyos. Amen. Kaya maiksi lang po ang buhay po natin, gawin po natin kung anong nais po ng Panginoon. So if you hate evil, you will experience peace. Bakit? Because God will protect you. When you know that you are protected by the Lord, meron kang kapayapaan. Amen. Meron kang kapayapaan. Ang sabi nga po sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful. He will strengthen you and protect you from the evil one. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga anak na nagtatapat din po sa Panginoon. Number 2, by pursuing peace, we can get rid of our youthful lust if we forgive and be reconciled. Amen. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin, forgiveness without reconciliation is void. Walang kwenta, it's useless, it's futile, it's futile. Kung ay pinatawad ko na siya pero ayaw ko siyang makasama. Alam niyo po, may mga taong pwede natin silang patawarin pero hindi na natin pwedeng makasama. Sino po yan? Halimbawa, yung nagnakaw sa'yo. Magnanakaw siya, ba't gusto mo siyang makasama? Yung mga murderer, mga rapists, yan po. Pero, in the casual way ng ating buhay, meron kang kaibigan, kapamilya, ka-church, na dating kasamaan mo ng loob, dapat po ma-reconcile tayo kung talagang nagpatawad ho tayo. Ay, Pastor, di ba sa Bible, si Paul at saka si Barnabas, naghiwalay sila? Sinabi ng Bible ba na gayahin natin si Paul at Barnabas? Sinabi ba ng Bible yon? Hindi po. May mga churches pong ganyan. Dahil walay tayo, total naman, digyan mo si Paul at saka si Barnabas, pinagpala pa rin yung ministry nila. Opo, that is by the grace of God. Dahil gusto ng Lord, kapag pinrix natin ang gospel, merong ma-save. Pero did you know, na-reconcile si Paul at Barnabas? Na-reconcile din si Paul kay John Mark, kasi kaya po nag-away si Paul at saka si Barnabas because of John Mark, na iniwan daw ni Paul doon sa isang ministry po nila. Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians 9:6 at saka 2 Timothy 4:11, binanggit po ni Paul si John Mark, binanggit din ni Paul ang ministry po ni Barnabas. Ibig sabihin po, nagkasundo po sila. Kung hindi po nagkasundo si Paul at saka si Barnabas, magiging hipokrito si Paul na sinasabi niyang na makipagkasundo na tayo.
Sinabi niya pa sa Pilipos, si Euodias at saka si Syntyche, magkasundo na. Ang sabi po ni Paul, magpatawaran tayo. Kung sinasabi ni Paul ito, hindi siya nakipagkasundo kay John Mark at saka kay Barnabas, hipokrito si Paul. Pero hindi po hipokrito si Paul, nakipagkasundo din po siya. At ang sabi po ng Bible, lahat ng nakasulat sa Biblia ay para po tayo ay matuto. Hindi basta gayahin. Katulad no kay Paul at Barnabas nung nag-away po sila, hindi ibig sabihin po na magayahin po yun. Ibig sabihin ba, bilang pastor, maghahanap po ako ng kaaway ko para maging katulad ko si ano? Hindi po. Magmahalan po tayo at magpatawaran. Amen. Ang sabi po ng Hebrews 12:14, 15, ang sabi po dyan, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang context po dito is about living in peace with everyone. Being at peace with everyone. And then sabi po dyan, see to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Pag sinabi pong make every effort, gawin po natin ang lahat. Yan po ibig sabihin. Para po maging payapa po tayo, mamuhay tayo ng payapa sa mga lahat ng kasama po natin. Everyone. Amen. Gawin po ang lahat, even to the point kung meron kang pride, lunukin mo ang pride mo, kainin mo ang pride mo. Salamat po sa amen nyo. God bless you po. Mas maganda po ito sa ano po, no? Mas malinaw siya sa NLT. Basahin po natin sa NLT. Sabi diyan, work at living in peace with everyone. Pagtrabauhin mo, gawin mo, make every effort. And sabi po diyan, and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Magbantayan tayo. Kung merong, alam niyo po, sa atin po, sa church po natin, sa CU po ninyo, sa family po ninyo, kapag alam nyo na nagsasalita yung isang tao na meron po siyang bitterness, i-correct nyo na po siya. At tayo naman pong nakikinig sa mga nagsusumbong na may bitterness, huwag kang basta maniwala. Kasi po yung taong bitter, no, 100% sinungaling po yan. Wala pong taong bitter na sasabihin niya siya ang mali. Wala po. Wala pong taong galit sa kapwa po niya na sasabihin niya na siya ang may kasalanan. Kaya ba, ikaw naman na nakikinig, huwag kang engot-engot. Binigyan po tayo ng discernment ng Panginoon. Pag alam mong bitter siya, ang sabi po diyan kasi, watch out, magbantayan tayo, na ito pong makamandag na nakakalason na root of bitterness, na lumago at manghawa pa ng iba. It can defile many. Ay, alam mo si ano, ganun. Tapos, lilipat siya sa, ay, alam mo si ano, ito. Ay, alam mo, sa ministry niya, sa ministry nila, huwag ka nang sasama, ganyan. Sa CEO niya, huwag ka nang sasama. Pag pinakinggan mo po yan, para mong pinakinggan ng demonyo. Amen. Dapat po maliwanag po ito. I-correct po natin yung kapatid po natin na merong bitterness. Kasi po, pag hindi nyo kinorek yan, namatay po siya, impyerno po yan. Hindi kayo po naniniwala doon? Ang sabi po ng 1 John 4:20, ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi niya mamahal ang kanyang kapwa, paano niya mamahalin ang Diyos na hindi nakikita? Gayong ang kanyang kapwa na nakikita, hindi niya kayang mahalin. 1 John 4:20. Ayan po. And then another is 1 John 3:15. Wala daw pong eternal life ang mga murderer. Sino po yung mga murderer? Yung may mga bitterness, may mga galit. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Sabi ng Panginoon, I tell you, magalit ka lang, mapuot ka lang sa kapwa mo para mo na siyang pinatay. Now, yung may puot sa puso, and you know that no murderer, yung may mga taong may bitterness, unforgiveness, sabi dyan, no murderer has eternal life residing in him. Walang eternal life ang may mga unforgiveness at bitterness. Lahat po na nakaunawa niya magsabing amen. Alam niyo po, mas maganda pong diretsahan po talaga. Kung ikaw, kapatid, meron ka pa rin bitterness, diretsa ka, hindi po galing sa akin yan, galing po sa salita ng Diyos. 1 John 3:15. Kung bakit ko sinasabi to, kasi gusto ko
na makasama din kita sa langit. Magkakasama tayo sa langit. Ang unang nabibigatan po, yung hindi nagpapatawad. Kapag nagpatawad ka, ang unang pinagpapala ng kapayapaan, ng magaan ng loob, ikaw na nagpatawad. Ikaw na bitter doon sa isang tao, yung taong kinagagalit mo, natutulog ng mahimbing, wala man siya pakialam sa iyo kung bitter ka. Hindi man siya apektado, ang apektado, ikaw. Ang sabi ng medical science, kapag lagi kang bitter, meron kang bitterness na i-stress ang katawan mo, nabubuhay ang mga cancer cell. Biro mo, magkakanser na ka, kamate mo, munta ka pa impyerno. Kaya hindi pa mo, ma-impyerno na ka. Kaya kung merong, madali, kaya sabi ni Paul, do not let the sun go down while you are still angry. Because kinabukasan, kapag galit ka pa rin, bitterness na po yan. Do not give the devil a foothold. Kapag meron kang bitterness, merong pinanghahawakan ng diablo sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin sa diablo na namumuhay ka ng tama dahil meron kang galit sa puso. Yung iba pinapadaan sa Facebook. Yung iba pinapadaan sa group chat. Alam niyo po, kung meron tayong Kristo, kung paano nagpatawad si Kristo, kaya din po natin magpatawad. It's by faith. It's not by feelings. Lord, by faith, pinapatawad ko po siya. Tulungan mo po ako. Amen. Diritak na po rin mag-amen. Romans 14:19. Let us therefore make every effort to do what leads to peace. Alam niyo po, ang dami pong verse and mutual edification. Mutual edification, it means yung pong nakakapag-build up sa bawat isa, nakakapag-encourage sa bawat isa. Ang dami pong verse na inuulit-ulit po, make every effort. Sinabi din po sa Romans 12:18-21, do all that you can to live in peace with everyone. Make every effort, paulit-ulit. Dahil mahalaga po na tayo po ay at peace with everyone. Amen. Na wala kang galit kahit kanino. Excuse me po. Wala kang tampo. Alam niyo po kung minsan nakakalungkot, kung sino po yung matagal ng Kristiyano, siya pa yung matumpuhin. Napansin niyo po yung mga ganon? Hindi na nag-grow. Matampuhin pa rin po, sensitive pa rin. Tayo pong nagkakaedad na, huwag niyo pong tanggapin yung kapag nagkakaedad na, nagiging matampuhin na kasi nagiging sensitive na. Huwag niyo pong tanggapin yun. Amen. Para mong sinumpa ang sarili mo. So ngayong nagiging senior na ako, magiging matampuhin na ako. Wala mo sinumpang ng sarili mo. Ano sabi ng Lord sa Isaiah, sa pagtanda mo, ako pa rin ang Diyos mo. Iingatan kita kahit pumuti ng buhok mo. O kaya mawala ka ng buhok. Excuse po, no? Ako pa rin ang Diyos mo. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Alam niyo po, meron tayong member dito, si Mama Mary. Alam niya po ito, madalas ko siyang binabanggit. No? Sister Mary, tawag ko po sa kanya, Mama Mary. No? 80 years old na po siya, nag-iisa lang sa buhay. Pero makita mo po, masaya siya. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, kasama ko si Lord, Pastor, sabi. Malakas pa rin po siya. Huwag po kayong magtampo kung kinalimutan tayo ng ating mga anak. Kaya sabi ko sa asawa ko, kay Kay, yung mga anak natin yan, iiwan din tayo ng mga yan. Sabi ng panganay, hindi dati, hindi ako mag-asawa kanya. Diyo. Huwag tayo maniwala sa ating mga anak. Iiwan din po tayo niyan. Amen. Ayun, one day, iiwan din tayo ng asawa natin, mayroong mauna sa atin. Pero si Lord, kahit kailan, hindi kanya iiwan. Amen. Kaya lagi po tayong payapa, it is because of Jesus. Amen. Nuko rin ako. So, sabi po niyan, dear friends, never take revenge. Ito na naman po, huwag tayong gumanti. Leave that to the righteous anger of God, for the scripture say, I will take revenge. Si Lord po ang gaganti sa atin, I will pay them back, says the Lord. Hindi ibig sabihin po nito, yes Lord, sige po, paten mo na yan. Hindi po ibig sabihin niya. Ang sabi ng Lord, kapag natutuwa ka doon sa nangyayaring kaparusahan sa iyong kaaway, sabi ng Lord, tatanggalin niya dahil ayaw po ng Lord na tinatawanan po natin ang ating kaaway kapag sila ay napaparusahan. Amen. Instead, i-bless natin sila. Pray for those who persecute you. Sabi po ng Panginoon, bless them. Amen. Hindi yung, ay salamat, may kakanser yan.
That is also demonic. Amen? Hindi po natin ginagawa yon. And then verse 20, sabi po dyan, wala na po yan, gayang 19. Yeah. Instead, if your enemies are hungry, feed them. Salamat sa dalawang amen. Magipagkaluguran ko pa kayo. No, sabi dyan, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap a burning coals of shame on their heads. Mapapahiya sila. Ginagawan ka ng masama, sinisiraan ka nila, minamarites ka nila, and yet binigyan mo pa rin sila ng cheeseburger. O kaya bigyan mo po sila ng crispy pata, pakadinan ming taba. No, hindi po, joke lang po yun. No, patagawad nyupin. No. So sabi po dyan, don't let evil conquer you. Huwag mong hayaan na yung masama, pagtagumpayin ka, sakupin ka. Ang sabi dyan, but conquer evil by doing good. Ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Sino pong natutuwa? Si Lord. At dahil doon, pagpapalain ka ng Lord sa paggawa ng mabuti. Amen? Alam niyo po, even po sa ating pag-offer, pag-ministry, pagbigay ng ating time and talent po sa Lord, dapat po nito, wala kang galit sa puso mo. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 5:23-24, so if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, kapag nag-o-offer ka ng dito po sa ng yung tithes and offering, or nag-o-offer ka ng yung time and talent, nag-ministry ka, at naalala mo, meron ka palang kagalit, ang sabi po dyan, iwan mo muna ang ginagawa mo. Iwan mo muna ang iyong offering. And then sabi po dyan, go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Amen. Ang offering po natin sa Lord, hindi lang po treasure. Tatlong tipo yan. We can offer our treasure, we can offer our talent, we can offer our time sa Panginoon. Pero lahat ng yan, walang kabuluhan kapag meron tayong galit sa puso, wala tayong pag-ibig sa puso. Kaya kung minsan po, no, kahit ano po ang gawin po natin, na mag-offer po pero wala pong pag-ibig, bakit? Nagtatites naman ako, pastor. Nag-offer, first fruit pa ako, pastor. Nagmi-ministry pa ako, pastor. Forerunner ako. Pero bakit hindi ako nabibless? Parang hindi bumabalik sa akin. Alam niyo po, ang pinaka-problema dyan, hindi mo yan ginawa dahil meron kang pag-ibig. Ginawa mo yan sa ibang dahilan. Siguro yung iba gusto mo lang pakita na ikaw ay banal. Gusto mo lang pakita na ikaw ay Kristiyano. Pretentious Christian. Dapat lahat ng ginagawa po natin, whether you offer your treasure, whether you offer your talent, you offer your time, dapat po mayroong pag-ibig. Dahil if without love, you will gain nothing. Walang babalik po sa iyo. Amen ho ba? Ayan po yung nasa 1 Corinthians 13:3. If I give away all I have, ibigay ko man ang lahat ng meron ako. Todo po ito, ha? Wala po sigurong ganyan dito. Meron na ba sa inyo na binigay nyo ang lahat? Pero sabi ni Paul, kung bigay mo man lahat, sabi niyan, and if I deliver up my body to be burned, pasunog ko man, no? Talagang pagal na pagal ka na, no? Pagod na pagod ka na sa ministry, pasunog mo man ang katawan mo, but have not love, I gain nothing. The very reason why, bakit wala pong bunga, walang balik, walang tawag po dito, hindi nagbunga ang mga tinanim po nating mabuti, ang mga binigay po nating tithes and offering at saka mga first fruits po natin, ang mga ginagawa po nating mabuti kung minsan, kaya hindi po yan nagbubunga because hindi mo yan ginawa na merong pag-ibig sa Diyos. Dapat lahat po ng ating gawin, lahat ng ating offer, whether sa ministry or whether we are offering to God, dapat po merong pag-ibig. Hindi napipilitan. Meron pa nga hong iba, yung pong buhat nung nag-ministry ako dyan, umasenso yung ministry, yung department, may mga ganyan po. Nakalimutan na ba nilang ginawa ko? Ano po yun? Alam niyo po, ang sabi po ng isang pastor na napanood po namin nung minsan, the best-selling false god. Best-selling false gods. Best-selling false god ay yung sarili. S-E-L-F. Self. Lagi mong pinopromote sarili mo.
Ay, ako kasi ganito. Ay, ako kasi ganito. Ay, nasaktan kasi ako. Ay, gusto ko ganito. Anong sabi po ng Panginoon? Whoever wants to follow me must what? Deny himself. Take up his cross and follow me. Ano pong sabi naman ni Paul? Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Hindi na po tayo dapat nabubuhay sa pansarili po. Nabubuhay tayo dapat para kay Kristo. I hope nakukuha po natin ang mabuti ito. Opo, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, pero ang trabaho mo, i-offer mo rin sa Lord. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kung masungit man yung boss mo, sabi ng Bible, kahit sa masungit, magpasakop ka. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Ngayon, kung di mo siya matiis, humingi ka ng ibang trabaho sa Lord, kesa sa nagkakasala ka. Umalis ka na lang. Parang nung manager po ako, may mga naiinis daw po sa akin dahil stricto po ako. Ang sabi ko, kung ayaw nyo ako, kayong umalis. No, kesa akong aalis dito. Akong nag-hire sa inyo, tapos ako aalis ka. Ninano kayo. Eh di, nung iyo buring patakaran ko, mabating kayo. Tapos ito sabihin ko, anya pa mong interview, ka mo muna, handyang nano mo po, pastor, bang ating kami pong ay pastor, sir? No, hanggang nano mo po, sir, basta ating kami mong kanan. Napamamo muna, sabihin nyo ito, yining malambat na kayo. Kulang naman, mamuo kayong union. No, ito po yung mga ganon. We no longer live for ourselves. We live for Christ. And for Christ alone. Hindi ibig sabihin po nito kapag nabuhay ka kay Kristo, magiging kawawa ka. Hindi po. Ang lahat po ng pagpapala, mararanasan mo kung ikaw ay nabubuhay para kay Kristo. Kapayapaan, kagalakan, proteksyon, pangangailangan, ipagkakaloob ni Kristo. Because Jesus is our good shepherd. Amen. If we pursue the good shepherd, you will lack nothing. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Kapag ikaw ay isang tupay sa kang sheep, ang mga tupa sinong pinipursue? Yung shepherd. If you pursue the Lord, ang sabi sa verse 6 ng Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pero kung pinipursue mo kasalanan, kabunduhan, hindi ka habulin ng Diyos. Kapag pinipursue mo si Jesus, goodness and mercy will follow you. Hahabulin ka ng blessing kapag hinahabol mo si Jesus. Amen. Salamat po sa kalahating amen ngayon. Amen. Ako bingaga na ka, mayari na ako. Amen. Ay, salamat. Praise the Lord. To experience peace with, sabi po dyan, to experience peace with the return of blessings, let us forgive and be reconciled. Gusto mo po ng kapayapaan na mayroong blessing? Let us learn to forgive and be reconciled. Amen. Lastly, by pursuing peace, ang sabi po dyan, we can get rid of our youthful lust if we find contentment in the Lord. Amen. Kontento ho ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang sabi, I think sa 1 Timothy 6:6 po ata yan, godly contentment is great gain, sabi po. Yung makontento ka. Hindi ibig sabihin po nito na hindi ka na magpe-pray ng bagong bahay. Hindi po ibig sabihin nito na hindi ka na magpe-pray na umasenso ka. Hindi po. Ayan po, godly contentment is great gain. Sinabi rin po ni Paul sa Philippians 4:12, I have learned to be content in lack and in full. Sabi po dyan, gutom man o busog. I've learned to be content, sabi ni Paul. And did you know, being content is a learning process. I have learned, ang sabi po, pag-aralan po natin para tayo makontento. Dito po sinabi ni Paul na, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang ibig sabihin po niyan, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng sitwasyon ko sa buhay, meron o wala dahil si Kristo ang kalakasan ko. Amen ho ba? So, ang contentment po, ibig sabihin po nito, you are happy with what you have now while waiting for a greater blessing tomorrow. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, happy ka, joyful ka, habang hinihintay mo yung mas malaking blessing bukas. Hindi ka nagre-reklamo sa Lord.
Tumaas man ang bilihin, tumaas man ang sibuyas, happy ka. Happy ho ba kayo? Dapat happy ho tayo. Kahit ano pong sitwasyon. Dahil gusto ng Lord, happy ka. Ang sabi po ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Ibibigay niya yung nasa ng puso mo. Una po sa lahat, kapag mali ang nasa ng puso mo, itatama po ng Lord ang nasa ng puso mo. Kung minsan nagnanasa po tayo ng, ay kung meron lang akong bagong sasakyan, masaya ako. Ay kung meron lang akong bagong bahay, masaya ako. Ay kung makakapag-asawa lang ako, masaya ako. Alam niyo po, hindi po totoo yun. Kung minsan, kapag matagal na yung kotse, matagal na yung bahay, matagal ka nang may asawa, minsan nawawala na po yung unang joy that you felt. Pero alam niyo po, ang gusto mo lang sa mga bagay na yon, whether pag-aasawa, whether yan ay mga bagay na gusto mo, ang meron doon is joy. And joy can only be found in Jesus. True joy can only be found in Jesus, hindi po sa mga material na bagay. You can be happy for the time being, but true joy will last forever. Amen. Kaya nga po, delight yourself in the Lord. Hindi sabihin nito, maging kontento ka, maging masayahin ka sa Panginoon. Sino po ang masaya ngayon na nandito ho? Sino po nainip ngayon habang nagpipreach po ako? Alam, may rakap na. Ang sabi po ng Psalms 91:1, He who dwells in the shelter of the Most High, he who delight in the Lord, pareho lang po yan. He who dwells in the shelter of the Most High, he who delight in the Lord, in the presence of the Lord. Ibig sabihin po yan, ang sinumang nananahan sa presensya ng Lord. In other words, para po mas maunawaan natin, ang sinuman laging nananalangin sa Panginoon. Sabi po dyan, will remain secure and rest. Ibig sabihin po niyan, meron kang kapayapaan in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. Amen? Kapag ikaw ay nasa shadow of the Almighty, nasa presence ka ng Lord, payapa ka dahil alam mo, protektado ka at lahat ng pangangailangan mo, ibibigay, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? So, ibig sabihin po niyan, prayer is the only way to experience God's peace and remove all your worries. Pakilipat na po yung sinabi ko. Now, prayer is the only way to experience God's peace and remove all your worries. Type ata ito. Ulitin ko po yan, prayer is the only way. Amen. Para ma-experience po natin ang God's peace. Ito po ay nasa Philippians 4:6-8. Sabi po dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ano po sinasabi ni Paul dyan? Yes, kahit Kristiyano na po tayo, makakaranas pa rin po tayo ng mga anxiety sa ating buhay, worry sa ating buhay, pero wag niyo pong hayaan na magtagal po yan na kahit isang araw lang. Anong sabi po ni Paul? Mag-pray ka. Kung nagwo-worry ka, natatakot ka, mag-pray ka. With thanksgiving. Dahil alam mong tumutugon ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Now, ito po yung sagot. Bakit? Kapag nag-pray ka with thanksgiving, ang sabi diyan, and the peace of God, the shalom of God, which transcends all understanding, hindi kayang abutin ng katalinuhan ng tao. Ang sabi po diyan, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And then, ang sabi po ni Paul, verse 8, tuloy po natin, yan po yung context about prayer. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Huwag kang mag-isip ng, ay, makanano na. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Ang isipin mo kung ano yung totoo, anong totoo ang salita ng Diyos. Yes, maaaring meron kang pangangailangan, pero sabi ng salita ng Diyos, God will provide. He is our Jehovah Jireh. Maaaring meron tayong karamdaman na nagwo-worry po tayo, pero ibigay mo sa Lord. Think about the Word of God. Anong sabi ng Word of God? I am your Jehovah Rapha, your great physician, that by His stripes we are healed. Amen. Think about such things. Think about the Word of God. Think about the good promises of the Lord. Ito pong dapat isipin. Pag inisip mo, lagi pong problema sa mga susunod na araw, ikaw na ang merong karamdaman. Yun po ang pangit na ginadala po ng ang sabi po ng Lord, huwag tayong
mag-worry. Di ba sabi po sa Matthew 6, tignan nyo yung mga Maya, Ringdenas po, yung mga brown na ibon po dyan, hindi po yan nagtatrabaho. Pero hindi sila nagwo-worry. Bakit? Pinapakain sila ng amang nasa langit. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kayo pa kaya na mga tao na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis? Ang kailangan lang po ng Lord, manampalataya tayo. Kung bakit laging kumakain ng mga ibon sa parang, hindi po sila nagwo-worry. Kasi kapag merong worry, meron kang pagdududa. Kung merong pagdududa, meron kang worry, merong pagdududa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka kakain mula sa Diyos. Kung gusto mong kumain mula sa Diyos, manampalataya ka, kapatid. Don't worry, be happy. Amen? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, masayang tunay po talaga. Akala po ng ilan, malungkot ang pagiging Kristiyano kasi hindi na daw sila makakapagbisyo. Na anong sayanin ng bisyo? Binibigyan ka ng kanser. Gumagastos ka pa. Nagiging magulo pa ang buhay mo. Kapag lasing ka na, iba ng ugali mo. Na anong sayanan nito? Ang tunay na masaya, yung buhay Kristiyano. Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay hey, hey! Hey, hey! Amen. Masaya ho ba kayo? Na Kristiyano ho kayo? Alam niyo po, kung hindi po ako kinatagpo ng Panginoon, hindi po ako naging Kristiyano, hindi po ako aabot ng 17 years sa dialysis. Sa first year pa lang, gugustuhin ko nang mamatay. Dahil nangyari po yun sa buhay ko. Gusto ko nang mamatay, Lord. Salamat na lamang po, hindi pinakinggan ng Lord yung aking prayer. Kasi sabi ng Lord, hindi biblical yan. Hindi ako ang pumapatay. Ako ang nagbibigay ng buhay. Amen. Kaya salamat po sa Lord, buhay po ako ngayon. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Lord? Buhay din po kayo? Kung di kayo masaya, pwede na kayong pag-pray, muna na kayo. Okay, think about such things. Sasabi po na Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Sabihin niyo po, perfect peace. Ayaw po ng Panginoon na partial peace o konting peace lang. Ang gusto po ng Panginoon, perfect peace. You will keep in perfect peace all who trust in you. Lahat na nagtitiwala sa iyo. Bakit? All whose thoughts are fixed on you. Kapag yung kaisipan mo, hindi nakatuon sa mga problema. Alam niyo po yung inawit natin kanina, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are what? King over the flood. Ikaw ang hari sa lahat ng problema ko. Sa lahat ng pagsubok ko, baha ng problema, Panginoon, ikaw ang hari. I will be still. Ano ibig sabihin po nun? I will be at peace. I will live in peace because I know you are God. Amen. Bakit po tayo magwo-worry? Amen. Alam niyo po sa dialysis mo ngayon, binigyan po ako ng mga libreng dialysis na isa lang, libreng blood camp. Isa lang din po. Dahil ako daw po ang pinakamatagal sa dialysis. Sa loob-loob ko, ayoko na magtagal dyan. Aalis din ako dyan by faith. Ang sabi ng Lord, yung napag-aralan natin last week, according to your faith. According to your faith, it will be done to you. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, yun lang ang mangyayari. Kung naniniwala kang pinagpala ka ng Lord, ang sabi ng Numbers 14:28, I will do the very thing I heard you say. Gagawin ko mismo ang lagi mong binibigkas. Kung lagi mong binibigkas, ikaw ay malakas, palalakasin ka ng Lord. Kung lagi mong binibigkas sa iyong mga bibig, ikaw ay pinagpala, lalo kang pagpapalain ng Lord. Ayan po sa Numbers 14:28. I will do the very thing I heard you say. Kaya ulit-ulitin po natin, I am blessed, I am blessed, I am blessed every day. Amen? I am strong. Let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Bakit? Because of Jesus. Amen. So the key to perfect peace is trusting the Lord with all your heart. Ang susi po sa perfect peace is trusting in the Lord. Mag-review na po tayo. Pursue peace, stay away from evil, forgive and be reconciled, find contentment in the Lord. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers. Amen.
Hindi tayo gumagawa ng kung ano-anong kwento ng... Alam niyo po, kahit totoo yung kwento, pero kung nakakasama ng loob, huwag niyo nang ikwento. Amen. Sabi niya, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kung ikaw, magiging peacemaker ka lang, kung tinanggap mo ang Lord bilang Panginoon mo at tagapagligtas, you will have the shalom of Jesus. Because by receiving Jesus, you will be peace with God. You will have the peace of God. Meron na tayong kapayapaan mula po sa ating Panginoon. At ngayon, na-reconcile po tayo sa Panginoon. Ngayon po tayo ay, ano po sabi po ng John 1:12? Those who believe in His name, those who receive Him, has given the right to become children of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos kapag tinanggap mo si Kristo. Hindi po totoong lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi po. Yun lang tumanggap kay Kristo, sila ang mga anak ng Diyos. Ngayon, tayo yung mga anak ng Diyos, tayo po dapat ay peacemaker. Una pong dapat nakikita na tayo payapa. Kahit marami tayong pagsubok, malakas po ang loob ko na sabihin ko ito, napakarami ko na po naranasan pagsubok sa buhay ko. Na-COVID po ako, nagkaroon ako ng heart enlargement, meron akong mga sugat sa paa na hindi gumagaling po noon. No? Meron po akong blood pressure na umabot po ng 200 to 220. Regular po is 180, pero ngayon po normal na siya, 120/80. Because I've learned to be happy. Kapag happy ka, normal ang blood pressure mo. Kapag lagi kang galit, tumataas ang blood pressure mo. Be happy in the Lord, kahit anong problema. Kahit anong problema, be happy in the Lord. So if you pursue to be a peacemaker, you will be blessed all the days of your life because you are truly a child of God. Amen. Ang tunay na anak ng Diyos, pinagpapala at pinagpapala ng kapayapaan. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.